Isang mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Dr. Dennis Belocora. Ngayong araw, ako ay magpapakitang turo at gamit ang mga kagandang panturo na mula sa kalikasan. Ako si Ginoong Cyril Palomar at ngayong araw, meron naman tayong bagong topiko at ito ay tungkol sa pagtatanim at pangangalaga ng puno, susi, sa malusog na kalikasan. Pero bago natin simulan ang ating topiko ngayong araw, ay basahin muna ng sabay-sabay ang mga layunin. Sa pagbilang ko ng 3, basahin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, basahin. Yan. Pagtatanim at pangangalaga ng puno sa kalikasan ay isa itong importanteng gawain ng mga tao dahil ang mga puno ay magtutulong sa atin upang maiwasan natin ang mga masamang pangyayari dulot ng bagyo at iba pa. Pagtatanim at pangangalaga ng puno ay isa itong proseso upang mas maging malusog ang mga puno sa ating kalikasan. Dahil ang kalikasan ay biyaya ito ng Diyos at ito ay dapat protektahan ng mga tao. Ang mga puno ay nagsisilbing gabay sa atin upang tayo ay maligtas sa mga kapahamakan tulad ng mga bagyo at iba pa. Pero ano ang kahalagahan ng mga puno sa ating kalikasan? Melon? Maaari. Inoveryo? Tama. Ang kahalagahan ng mga puno sa kalikasan ay nagbibigay ito sa atin ng ng hangin, oxygen at iba pa. At ang puno ay ang sorosa, tumpak na tumpak si sorosa. Ang mga puno ay tirahan ng mga hayop tulad ng mga ibon at mga hayop na nasa gubat. Nakatutulong ito na protektahan ang ating kalikasan dahil ang kahalagahan ng puno ay marami. Karagdagan, ang kahalagahan ng puno ay mahalaga ito sa atin dahil kapag gagawa tayo ng mga bahay at iba pa tulad ng mga tulay, mahalaga ang kahoy na ating gagamitin upang maitayo ang ating mga nais itayo gamit ang mga punong kahoy. Ang pangalawa ay ang paraan ng pagtatanim. Simple lang na pakinggan na pagtatanim. Pero ano nga ba ang paraan ng pagtatanim? Ang paraan ng pagtatanim ng mga puno ay hindi ito basta-basta lang. Dahil pipili ka ng lugar na yung lugar na mas magandang taniman ng mga puno upang ang mga puno ay maging malusog. Dahil kapag ang mga puno ay malusog, ang mga puno ay madaling lumaki. Yon ang paraan ng pagtatanim. Ano nga ba ang mga iba pang paraan ng pagtatanim? Katubis? Tama. Ang paraan ng pagtatanim ay marami. Tulad ng pag-aalaga nito at puntahan ito araw-araw, tingnan kung ano ang dapat ilagay. Didiligan ito ng mga tubig at iba pa. Ang pangatlo, ang sustainability o ang pagpapanatili. Bakit nga ba pinapanatili o panatilihin ang mga puno sa ating kalikasan? Biray? Maaari. Karyaga? Tama ang iyong sagot, Karyaga. Ngunit meron pa akong sagot na gustong pakinggan. Yung sagot na tumpak na tumpak. Nagtaas ng kamay si Binibining Yorong. Sige, Yorong. Tumpak. Ang pagpapanatili ng mga puno o sustainability ay importante ito upang maiwasan ang mga kalamidad tulad ng pagbaha at iba pa. At yung pagtutruso ay hindi dapat gawin. Meron ba kayong alam kung ano ang nagprotekta sa kalikasan? Anong ahensya ng gobyerno? Lanaha? Tama. Ang nagprotekta sa kalikasan
ang Department of Environment and Natural Resources. Sila ang nagprotekta sa kalikasan upang ang kalikasan ay mapanatili ang mga punong kahoy nang siyang nagbibigay ng mahalaga sa atin, nagbibigay ng safety sa atin dahil ang mga punong kahoy ay kapag nandyan sila, walang mangyayaring mga malalaking baha at iba pang mga pangyayari. At ang kahalagahan ng tulad ng sinabi kanina na ang kahalagahan ng puno ay napaka-importante sa atin bilang mamamayan sa ating kalikasan. Kaya mga mag-aaral, ang kalikasan ay dapat nating protektahan at dapat nating alagaan dahil tayo rin ang mapinsala kapag ito'y ating pinabayaan. At alam kong marami na kayong natutunan sa ating topiko ngayong araw. Maraming salamat.